Jingo Estrada. Siya ang senador ko. Number 27 sa balota. Kay Jingoy Estrada tayo. Pwede bang hindi mo malaman yun? Dati, nung magkakasama tayo dito, sobra taba ko eh. Nung pumayat ako, natural lang naging sexy ako. Hindi naman sinabi ni, ni Ben Horloy. Ngayon, hindi mo akalain na sexy ako. Hindi ko po akalain na sexy ka. Hindi ko akalain na yun ang code o nickname allegedly sa inyo. But having said that, I'm speaking the truth, Mr. President. I did not know that. But let me go to my last Ngayon, two alam mo points. na sexy ako. Physically. Sexiness is like beauty. It's in the eye of the beholder, Mr. President. Mananatili raw na senador si Jingoy Estrada hanggat hindi pa final and executory ang hatol sa kanyang guilty para sa mga kasong direct at indirect bribery kaugnay ng PDAP scam. Senator Jingoy Estrada, gumising na po kayo sa katotohanan. Hindi na po Estrada Country ang San Juan. Mula 2019, Zamora na po ang mayor. Hanggang ngayon, Zamora ang mayor. Hindi na po Estrada Country ang San Juan. At gusto ko yung paalala sa inyo na noong 2019, nung tumakbo kayo bilang senador, ay number 13 lang kayo dito sa San Juan. Noong 2022, number 14 lang kayo dito sa San Juan. Kaya kung inaakala po ninyo na Estrada Country pa itong lungsod ng San Juan, hindi na po. Hindi nyo nga mapanalo sarili nyo rito eh. Ano pa yung mga kandidato ninyo? Hindi ko po kailangan ng flying voters para manalo dito sa San Juan. Dapat Na nung nakulong siya, dalawang artista daw ang naboylet, ang bumibisita sa kanya. Yeah, pinigiling yung babae pababa. Pababa ng pababa ng pababa. And she know the how to doggy malala. Hanggang kama ganun din yung ginawa. Puro kami maangas pag... At meron pa nga pangalanan ko ba? At meron pa siyang ano. Okay, sige, ganito natin, bigyan natin dito. Kami message na sa akin. Meron pa siyang gustong tsorbahin. Nag-hank na hank, gwapong-gwapo. Ang pangalan Wendell. Ano bang tipo mo sa isang lalaki? Mabait, marespeto, yung simple lang. Ito na lang. Ha? Mabuhay ka. I'm Jordan Salvador. Salamat po. Dalawang beses na yan! Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko to dahil isa kang gago! Kahit anong sabihin mo, tol, I don't know what the fuck you did. So, gago ka ba? Kasuhan ko talaga yan. Alright. It's unfair for me. Sinira niya aking reputasyon. So, lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaksyon ninyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, Your Honor. There, 1 second. 1 second. With the permission of Senator Estrada. Yes, please. So hindi mo kilala si Senator Jingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. My brother, Senator J.V. Ejercito, is known as the good one. Okay lang po yan. Dahil kapatid ko naman siya. But let me be known as the other Estrada who went after the bad ones. I will expose and relentlessly pursue the bad ones regardless of the risk, and notwithstanding the cost. Hindi ako natatakot at lalong hindi ko papayagan na gamitin ng masasamang tao ang nakaraan ko para lamang patahimikin ako. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Mr. President, I vow never to let the masterminds and engineers of this massive defrauding of the Filipino people to silence me. Hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo
uurungan. Jinggoy Estrada! Akala ko safe na yun. Hindi siya safe. Pero ano, 3 beses, 3 times strike na. Idap, napolis ngayon, pati ito, nananalo pa. Walang pinaligtas sa putang ina. Nakawalang kwenta ito mga ito. So magkaisa po tayo, magsama-sama. Maraming salamat po sa inyong lahat. Since I met Senator Jinggoy Estrada through the social circles of Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy was backing me to become a regional director. When I failed to become a regional director, I applied for the position of city engineer, and Senator Jinggoy was one of those who recommended me. When he was incarcerated, I would visit him, but sometimes together with then City Mayor Joseph Erap Estrada. Sometime in 2023, Senator Jinggoy requested Secretary Bonoan through me for projects worth 500 million. Secretary Bonoan agreed to give 450 million for the DPW's NCR building, which Yuse Cabral included in the NEP for 2024 with an 18% commitment for Senator Jinggoy. Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto kulong. Baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun nakakulong na nga pero na-absuelto, na-release ng korte. So ang dulo nito lahat naman hudikatura Ako, I'm open to an investigation. Jinggoy, grabe naman itong mga comments sa'yo. Huwag niya nalang pansinin niyan, Dad. Mag-comment ka rito, sagutin mo. Nakatag sa'yo, tingnan mo. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, please. Pagkikalaman yung kaso ko, problema ko yun, yung kaso mo. Bayad bilang senador. If I have my free time like today, siyempre yung pangalawang mahal ko, basketball. Sa tuwing crunch time, sino po ang iyong go-to player? Well, I have to rely on my shooters like AC Soberano and si Orlan Omar. Dapat bakla. Masaya pag may bakla. Mahal ko ang mga bakla. Gusto ko ang mga bakla. Dapat may bakla. Rosa, ang dami na raw death threat. Sayang naman, sabi pa man din niya, ang dami pa raw niyang i-reveal na official sa gobyerno. Pero sunod-sunod na ang kanyang death threats. Kawawa naman siya, no? Ipagdasal natin siya. Kasi yung mga malilinis na gobyerno ay
mukhang kinakabahan na. Baka mapasama sila sa federasyon ng mga nagkakalat na ngayon na balita na itong si Senator Jinggoy ay kasama sa federasyon. Paano na yan? Ang dami-dami pa man din. Kaya naman pala, sunod-sunod ang korupsyon na balita sa gobyerno. Doble-doble naman pala ang sinusustentuhan nila kay Papa at kay Mama. Alam mo, if we will not abide by the ruling of the Supreme Court, we are going to flirt with a constitutional crisis. And if there is a constitutional crisis, what will happen next? There will be chaos in our government. Kami mga mambabatas, gumagawa ng batas, tapos hindi kami susunod sa batas. That's awkward. Yung mga kababayan, nagsisisi ako. Dapat tumagal-tagal ako rito sa Batangas. Kasi kahit malayo, marami palang mga gandang dilag dito. Kaya alam mo, nung bumaba ako sa akin sasakyan, akala nung matandang babae, kasing edad ng tatay ko, sabi, nandyan yata si Joseph nandyan na, si Erap nandyan na. Sabi nung batang medyo dalaga na ng konti, sabi, hindi si Erap yan, pangit-pangit niyan. Yawa ka. Sabi ko naman dun sa nagsabing pangit ako, Iha, alam mo, pangit man akong tingnan, masarap naman ako kung titikman. Samantala, kinontra ng ombudsman ang planong pagbiyahe abroad ni Senator Jinggoy Estrada ngayong holiday break. Ayon sa ombudsman, may dalawang nakabinbin na motions to travel daw ang senador. Isa sa Japan ngayong Desembre at isa sa 3 bansa sa Europe sa Enero.